Ano po ba ang function ng tinatawag na retina sa ating mga mata po? Oo, ang retina is like the inner lining of our eyes, no? So yung retina natin, nasa loob yan ng mismong eyeball, and dyan nakikita yung mga ugat or tinatawag nating mga blood vessels, yung artery at veins. Dyan din nakikita yung tinatawag nating optic nerve, yung nerve na nagko-connect ng mismong eyeball papunta sa ating utak, sa brain. No? So the retina is a very important part of the eye. No? So once pumasok ang ilaw sa ating cornea, yung cornea is yung pinakaharap ng mata. Yan yung pinaka-transparent na part sa harap ng mata. Papasok dyan ang ilaw, tapos papasok ang ilaw dun sa tinatawag na lens, no? Na kapag wala pa tayong katarata, ang lente ay dapat supposedly transparent and clear. And then pagkatapos ng lente, tatama ang ilaw sa retina. So from the retina, magkakaroon ng mga pagbabago ng mga signals para maidala yung ilaw na yon doon sa optic nerve papunta sa utak. At para itong utak natin ang magpa-process kung ano yung nakikita nating image. So the retina is a very important part of our eye. Ayun. Kaya Miss Annie, kailangan nating alagaan mabuti itong retina na ito. Kasi kung hindi dahil sa retina na yan, hindi tayo makakakita. At nung sinasabi ni Doktora kanina yung process, no, yung paano ba tayo talagang nakakakita ng whatever object. Sabi niya, yung ilaw. Kaya pala Miss Annie, yung ilaw na dumadaan na yan, importante yan. Kasi kung walang ilaw, wala tayong makikita. Kaya pala sa gabi na walang ilaw, wala, you only see darkness. Ayun. Okay? Miss Annie, ikaw naman ngayon. Opo, tama yung sinabi ni Attorney Dot. Lalabas na isa ito sa pinaka-importanting bahagi ng ating mata. At ang gusto ko ito ng Attorney Dot, ano ang mga senyales na may problema ang ating retina? Kasi pag binanggit yung ilaw pagka minsan tinatamaan ako ng ilaw, Attorney Dot, parang medyo parang ayokong tamaan ng ilaw. Okay. Oo, pag sobra naman, di ba? Pag sobra naman, yung tingin, di ba? Tingin ka sa araw, direct ng pagtingin mo sa araw. Hindi ka makatingin pero nung bata-bata tayo, hindi ko nararamdaman yan. Teka muna, pagdating natin ng senior, ganito ba? Kaya habang tinatalakay yung mga ganitong bagay, and pinakikinggan ko si Doktora Katrina. Doktora, sige nga po. Doc, please. Sige. Ano yung mga po? Yung tanong ko kanina sa inyo po, Doktora. So yung mga symptoms na may problema ang ating retina, siguro dahil ito yung ating topic, no? Pwedeng may nakikita kang parang kulang sa gitna ng vision mo. So parang malabo. So kunyari, nakatingin ka sa isang bagay, nakikita mo yung gilid, pero yung gitna halos hindi mo makita. Pwede rin na may tinatawag tayong floaters, no? Yung parang may lumulutang na sapot na hindi mo maintindihan kung ano. Na minsan gumagalaw depende kung saan ka nakatingin. No? Yan ang tinatawag na filter. Minsan naman, malabo lang talaga ang gitna ng mata. Kung baga, yung alam mong diretsyo, pag tinitingnan mo, hindi diretsyo. Parang medyo gumigewang or medyo tagilid. So, iilan lang yan sa mga simptomas na pwede nating maranasan kung tayo ay may retina problem. Okay. Aaralin pa natin, Attorney Dot, yung binanggit ni Dr. Katrina. Sige, Attorney, ibalik ko sa inyo si Attorney Dot at Dr. Katrina. Parang natakot ako doon sa sinabi ni Doktora na may tinitingnan ka, kunwari isang tao, no? Tapos yung gitna, hindi mo nakikita. Yung nasa side lang nakikita mo. My gosh, pag nangyari yata sa akin yun, makakabahan ako. Hindi mo nakikita yung gitna. Anyway, pero yung gilid. Okay, Doktora. Kita. Actually, we are making light of this, but this is a very serious matter, no? We really have to study this because
Yung mata, napaka-importante yan na organ, di ba? Sense That of is correct. sight. So, yes. So now, Doctora, let's go to our topic. Doctora, please explain to us, what is this thing that we call posterior vitreous detachment or PVD? Sige po, Doctora, Okay. explain nyo. Sige, posterior vitreous detachment, parang nakakatakot yung kanyang Oo term, nga. no? Pero actually, when you say PVD, it's something physiologic. Physiologic meaning lahat tayo eventually habang tumatanda pwedeng magkaroon yan. Hindi po siya sakit. No? Nakakatakot lang talaga pakinggan. Okay, so to give you an idea what is happening, no? So, syempre, yung mata natin parang bola. May laman yan sa loob. That's why you have volume inside there. When we were born, meron tayong tinatawag na vitreous. No? Vitreous, para siyang gel. It's a transparent gel na nasa loob ng ating mata. So, yung gel na yan, syempre, nakadikit yan sa iba't ibang parte sa loob ng mata. At isa sa kanyang dinidikitan ay ang retina. No? So, nakadikit yung gel na yan sa retina habang tayo ay bata pa. Ngayon, kapag tayo ay medyo tumatanda at nagkakaedad, yung gel na yan unti-unting nagiging tubig. No? So, syempre, hindi naman overnight yung prosesong yan. It takes time. No? So, habang nagiging tubig yung gel na yan, imagine niyo dati yung gel nakadikit sa retina. Habang nagiging tubig, syempre, may parte ng gel na hindi na dumidikit sa retina. So, ang tawag ngayon dyan is posterior vitreous detachment. So, Ayun. kapag nagiging tubig na yung gel na yan, so imagine niyo sa loob ng mata, halong tubig at gel. At kunyari, konti na lang yung gel na natitira at halos tubig na. Yung gel na yun, lumulutang-lutang dun sa tubig. Yun ang nakikita nating flow. Ayun. Alam mo, attorney? Naiintindihan ko. Nakakatakot ang explanation eh. Na-detach siya eh, kasi hindi na manikit yung gel. Pagkatapos nalusaw, naging ano, di ba po, attorney? Naku po, later on, naging tubig. Sige. Oo. Ay, Doc Katrina, mayroon kayo sinasabi. Go ahead, please. Thank you po. Nakakatakot lang pero normal yung prosesong yun. I see. Iniisip ko baka hindi Okay, na okay. makakita. Sige. Normal na Okay, process. okay. Attorney Dot, follow-up question. Attorney, please. Thank you. Maganda ito kasi maiintindihan ngayon natin yung nangyayari kapag tumatanda na ang isang tao, di ba? So sabi nga ni Dr. Katrina, wag tayong matakot kasi normal lang yan. Pero alamin natin Miss Annie, kung ano pa ang pwedeng mangyari at magagamot ba yan? Pero ikaw muna magtanong. Sige, go ahead. Okay. Opo, attorney. Doon sa paliwanag ni Doktora na umpisa, nakadikit, parang gel, di ba po? Nakadikit. Pero, pag naubos na yung dikit na yun, nagiging tubig. Sa madaling salita, what will happen now? If it is normal, wala ba kaming dapat ikatakot dyan, Doktora? Kung gano'n na, hindi na siya nakadikit at naging tubig na ito? What is the effect of that doon sa ating vision, doon sa ating paningin? Good question. Thank you, Attorney Dot. So, kapag nag-liquefy na po yung gel na yun, actually wala naman po siyang effect sa paningin. Ang magiging effect niya is, for example, yun nga po, meron pang natitirang gel na nakikita ng, kumbaga hindi pa siya lahat tubig, no? Minsan may gel pa na nakikita natin as a floater na parang may lumulutang-lutang sa paligid natin na hindi natin alam kung ano. Now, what is important to take note is that kahit na normal itong prosesong ito, no? Pwede pa rin magdulot ng iba namang sakit. Yung pag-detach ng vitreous. Isa na ito dito yung tinatawag nating macular hole. Okay? Hindi lahat ng tao na nagkakaroon ng PVD
ay magkakaroon ng macular hole. Sabi ko nga, PVD is normal. But that process can also have abnormal pathologies eventually. Isa na dito ang macular hole. Attorney, okay, pumasok. doktora. Okay, attorney, go please, Parang- attorney. Thank you po. Parang ito na yung medyo nakakatakot kasi nakakarinig ka na ng hole. kanina, nagli-liquefy lang, di ba? Liquefy, nagiging tubig. Pero pag nakarinig ka na ng hole, mukhang may butas na yan. Sige nga, doktora, explain po ninyo sa amin, ano ba itong macular hole na to? Sige po, doktora. Again, very good question, Attorney Dot. Doktora? Thank you. So ang macula po, ito naman po ang sentro ng retina. No? Sabi ko kanina, ang retina very important for our vision. But the most important part of the retina is the macula. The macula, siya naman po ang in charge of detailed vision. Ibig sabihin, kung gusto natin makakita ng detalye, no, kailangan normal yung ating macula. Sabi ko kanina sa proseso ng PVD, no, yung posterior vitreous detachment, yung gel kapag tayo ay tumatanda, nagdi-detach dahil nga nagli-liquefy siya. Minsan sa prosesong 'yon, nahihila niya yung macula. Kapag nahila niya yung macula, nagkakabutas ang macula. And since ang macula ang in charge of detailed vision, kapag nabutas ang macula, eto, nakikita nyo itong picture na ito, no? This is a picture of the macula na may butas sa gitna. Dapat wala. Dapat it's a continuous layer of retinal tissue. Pero dito sa picture na pinapakita sa video, ayan, yan ang normal, no? Pero ito, may butas sa gitna. So, kapag nagkabutas ang macula sa gitna, syempre, ang vision mo din parang kulang sa gitna. Okay. Sige. Ayun. Ganun pala yun, Miss Doc. Annie, sige. Oo. Simpleng Napaka- naintindihan natin. Attorney Dot? Oo. So, okay. Ngayon, nagkaroon ng butas. Okay? Medyo malala yun kasi may butas na. So, doktora, ang sabi ninyo, parang sa site ninyo, parang may butas. Meron po bang solution dyan? May cure ba yan? May treatment ba yan? Pwede bang magdugtong yan? Parang tipong gano'n. Pwede ba? Oo, di ba? Di ba? Yung mga iba, kung kagaya yung buto na nag-break, di ba? O operahan yan ng orthopedic para Opo. magdikit. Eto po ba na gagawan po ng paraan ng mga doktor na magdikit ulit yung humiwalay? Sige po, doktora. So, ang macular hole po, ang management niya is surgical. No? So, ibig sabihin, para sa mga ganito, no? Ang nag-oopera po nito ay mga retina surgeons. No? So, in ophthalmology, lahat po kami doktor ng mata, pero marami rin pong mga subspecialties. No? So, ang subspecialty na nag-oopera sa ganitong kaso ay mga retina surgeons. So, ang gagawin po dito is, kasi dito po sa may macular hole, meron nga pong humihilang parang layer, no? So, kailangan po naming alisin yung force na humihila kaya siya nagkakabutas para dumikit po ulit yung macula. Ayun. Didikit rin pala siya, Attorney Dot. Ayun. Oo, pero operahan ka muna, di ba? Opo. Kailangan Opo. maoperahan ka muna. So, meron naman pala ring treatment. Hindi Opo. naman pala forever well, of course, kung hindi ka magpapa-opera, baka maging ganun ka na nga forever. Pero, kung magpapa-opera ka, there is a solution. Tama ba, Miss Annie? Okay. Attorney, susugan ko yung tinatanong mo eh. Kasi doon sa umpisa, yung binabanggit mo kanina na medyo natakot din tayo, yung gilid nakikita mo, yung gitna, hindi mo nakikita. Ito na ba yung doktora? Dahil may butas doon sa gitna. Ito na ba yung pini-explain yung ito? So, ibig sabihin, nangangahuli ko ng Attorney Dot,
mahihirapan pala tayo pag ganito yung uri ng naging sakit natin. Yung gitna, laging hindi natin makikita, gilid lang. Paano kung yung nasa gitna, sasakyan pala yun? Nasa gilid, yung mga ano lang pala, mga motor, okay lang po, dapat doon ka dadaan. Okay, sa may maliliit na sasakyan. Yung nasa gitna pala, yung sasakyan na hindi mo naman makita, parang nakakatakot. Pero doon sa pinapaliwanag, paliwanag ni Dr. Katrina, after the surgery, magdidikit ulit po yan. Ayan. So, hindi pala pwedeng tuluyang matakot ka dito. Pero pag unattended at hindi mo hindi ka gagawa ng treatment, doktora, what will happen? Kapag wala kang treatment na gagawin dito, tuluyang ka bang mabubulag? Kung dati nakakakita yung mga gilid, pati po ba yun ay maapektuhan, Dr. Katrina? Sa macular hole po, yung gitna lang po talaga yung kanyang maapektuhan. I see. Alam mo, attorney, mabuti naman. Sa gitna lang pala. Behave itong sakit na to, no? Pero, Miss Annie, ewan ko kasi ako matatakutin ako. Diyos, paano na yun kapag yung gitna hindi mo nakikita? Para ka lagi nasa horror movie, di ba? Nakikita mo lang yun dito sa kanan at saka sa kaliwa. Yung gitna hindi mo nakikita. Pero okay. Seriously, Dr. Katrina, eto, Miss Annie, kailangan natin malaman, ano po ba ang mga causes aside po from yung pagtanda, no? Sabi po ninyo, natural naman po yun, it's normal, it happens. Is there any other reason why someone will suffer from PVD or macular hole? Doktora. Okay. So again, as I've told you, PVD, it can happen to all of us. No? It can happen because of age. No? Macular hole, of course, only a certain number of people will have that. Aside from the pwedeng mangyari siya as a consequence to PVD, pwede rin dahil sa trauma. No? Kumbaga, kung may tumapak sa mata. Pero sometimes also, it's just idiopathic. Idiopathic meaning walang talagang cause na pwede siya yung rason bakit nagkaka-macular hole. No? Gusto ko lang idagdag kanina na minsan, lalo na kung isang mata lang ang may macular hole, minsan medyo nahuhuli siyang, kumbaga hindi napapansin ng pasyente. Lalo na kung syempre dalawang naman ang bukas, no? So, sometimes the good eye compensates for the eye with the macular hole. So, sometimes, baka kailangan tingnan din natin, check din natin yung mata natin, ipikit natin isa-isa so that we can see kung talagang meron na pala tayong symptoms o wala. Ayun. Kaya naman pala, Miss Annie, pagka nagpunta ka dun sa mga eye doctor, di ba? Papakover nila yung isang mata mo, saka kanya pababasahin. Mamaya ito naman kabila. Para nga naman malaman. Kasi minsan, hindi ka aware. Dahil yung isang mata mo, okay. Yung pala yung isa mo may problema. Di ba, Miss Annie? Correct. Tama po yun. Tama. Attorney, marami tayong natututunan dito, lalong-lalo na yung mga edad natin. Ito naman, attorney, nagtatanong ko, maaari bang mauwi ang PVD or macular hole sa pagkabulag kung mapapabayaan? Pero you explained that already. Please emphasize that again once and for all para dun sa ating mga kababayan na hindi masyadong na-catch up a while ago yung paliwanag ni Dr. Katrina. Thank you very much po. Okay, ang PVD po, again, it's a physiologic process. Hindi po ito maglilid sa pagkabulag na ibig sabihin yung parang total blackout, no? So, but it's very important, no, na kahit may floater ka na dahil sa PVD, importante pa rin na magpatingin sa doktor dahil meron din ibang sakit na parehas sa PVD ang simptomas. No? So, importante pa rin na magpatingin pa rin po sa doktor. Now, ang macular hole, again, nasa gitna po ang simptomas niya, nasa gitna ang pagka-blurring ng vision niya, but it will not lead to total darkness, total blindness, no? Kung hindi man kayo magpa-opera. Pero, kung hindi magpapa-opera, hindi po talaga sasara ang macular hole at ang simptomas na malabo sa gitna, forever na po yun.
At may posibilidad din po na lumaki pa rin yung butas sa gitna. Pero again, yung peripheral vision will still be okay. Yung gitna po ang kanyang maapektuhan. Ayan. Ay, ako ipapagamot ko yan, Attorney Dot. Napaka-importante yung vision. Oo. Hindi ko yan Oo, papabayaan, oo. di ba po? Ayan. Oo, Okay, oo, tama. Attorney. Oo. Sige, habol ka pa ng Yes. tanong, Attorney Dot. Go ahead, please. Thank you, Oy, Dr. Katrina. Oo, alam mo, Miss Annie, napakahusay ng ating guest doctor, no? Dr. Katrina. Kaya talagang ito i-share ko sa lahat ng mga kaibigan ko. But before we let her go, Dr. Katrina, ano po ang inyong ma-advise sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayon at manonood in the future? Kasi pwede po nila itong panoorin sa FB, sa YouTube. Doktora, paano po dapat natin alagaan ang ating mga mata? Yan. Thank you, Doktora. Ayan. So very important na alagaan po natin ang ating mga mata sa panahon ngayon na marami tayong mga temptation sa gadgets, ganyan. Wag naman po tayong laging nanonood lang sa gadgets, sa iPhone, sa mga laptops. Minsan ay lumabas-labas din tayo, no? At gumawa ng ibang activities para maalagaan ang ating mata. Hindi lang po ang ating mata, pati ang katawan. Dahil sumusunod ang ating ang healthy eyes ay sumusunod kung ating katawan ay healthy. So alagaan po natin ang ating mga blood sugars at ang ating mga blood pressure para hindi magkaroon ng iba't ibang sakit sa ating mga mata. Yan, Ayun. ako, Attorney. So, Napakaganda ng ayan, paliwanag at reminder. Mhm. Yan, o sige, Yung Attorney. mga habol ka pa. kabataan dyan na mahilig sa mga gadget. At Yes. saka yung lagi nang naglalaro ng mga games. Naku, ingatan po ninyo. Ayan, sinabi na po ni Katrina, iwasan po natin yung mga sobrang oras na ini-spend sa gadgets. So, Dr. Katrina, we were very impressed by the way you shared your knowledge with us. And I'm sure that our viewers feel the same way. Kung meron pong gustong magpakonsulta po sa inyo, Doktora, how do they get in touch with you? Ako po ay affiliated sa Angeles University Foundation Medical Center dito po sa may Pampanga. Dito rin po sa Jose B. Lingad Memorial Medical Center dito po sa may San Fernando, Pampanga. Ayun, okay. So, at this point, wala na po kasi tayong oras but we would have wanted to talk to you for a longer time. So, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Dr. Katrina Charis Torres Magno, a vitreoretina surgeon from the Angeles University Foundation Medical Center. Napakahusay po ninyo and we really learned a lot from you. Thank you so much po, Dr. Katrina. Ito rin po. Maraming salamat.